Mainit na balita. Pwede talagang managot itong mga maestrado dito sa ICC. Oo. Kasi nga, ang sabi ko, ang krimen na nagawa nung kinidnap nila si Presidente, yan ay arbitrary detention. Meron silang inaresto at pinakait ng kalayaan. At ito ay walang legal na basihan. No? At lahat elementary yan, nandariyan. No? Kung itong mga bagay-bagay na ito ay nailabas na sa mga maestrado ng ICC at hindi pa rin magdeklara na walang jurisdiction, di kasama na sa kontrabahan ng arbitrary detention ng mga maestrado ng ICC. Yeah. Ang mga batas, kahit po tawagin na yan na international, dapat po yan nakabatay sa lohika. Hindi po nyo pwedeng pangatwiran. Yan yung batas namin. International nga kayo. Di ba? Katanggap-tanggap dapat sa nakakaraming bansa. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Legal team ni former President Duterte hinahanda na ang aplikasyon para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ito ay matapos ngang magpahayag ng lead counsel ni FPRRD na si Attorney Kaufman na talagang konkreto at matibay ang kanilang argumento sa kasong isinampa laban sa dating Pangulo na di umano'y crimes against humanity. Kaugnay nga rin ito ay patuloy pa ding kinikwestiyon ni VP Sara ang mga ebidensyang nakalap ng prosecution team ng ICC laban sa kanyang ama na di umano ay hindi sapat para patunayan ang ibinibintang nilang crimes against humanity sa kabuuang bilang di umano ng mga nasawi sa isinagawang drug war noon ni dating Pangulong Duterte. Kasama nga ang ilang mga malalapit na personalidad ay kasalukuyan pa din silang nananatili sa The Hague, Netherlands para asikasuhin ang kaso ni FPRRD. Bagamat wala pa namang pinal na pagpapasya, ang ICC ay malaki ang paniniwala ng lead counsel na si Attorney Kaufman na pagbibigyan ng nasabing hukuman ang aplikasyon para makalaya na ang dating Pangulong Duterte. So kanina, I think your interview or sa iyong vlog, may binabanggit ka, pwede talagang managot itong mga maestrado dito sa ICC. Kasi nga, ang sabi ko, ang krimen na nagawa nung kinidnap nila si Presidente, yan ay arbitrary detention. Bakit? Gawain ng taong gobyerno. Meron silang inaresto at pinakait ng kalayaan. At ito ay walang legal na basihan. No? At lahat elementary yan, nandariyan. No? Sila yung mga police, tore, presidente, mga members, at sila yung nagdetina. No? Talagang hindi nila presidente sa airport, no? At dinala na sa Villamor. At syempre, ito ay walang legal na basihan kasi nga yung warrant of arrest, hindi pa naman humihingi ng pagtutulungan ang ICC sa... Sabi ko, kung itong mga bagay-bagay na ito ay nailabas na sa mga maestrado ng ICC at hindi pa rin magdeklara na walang jurisdiction, di kasama na sa kontrabahan ng arbitrary detention ng mga maestrado ng ICC. Yeah. Pero premature pa. Kasi ngayon, bibigyan pa ng sahaing ebidensya na talagang illegal yung pag-aaresto. So kapag sila ay talagang sasabihin na maimpa, wala kami pakialam, mali namin paano siya na-aresto, ayun, magkakaroon silang pananagutan sang-ayon sa batas ng Pilipinas. Also for arbitrary detention. Kasi paghuli kay Presidente mismo, walang legal na basihan. Dahil hindi nga nasunod yung proseso na nakasaad mismo sa Rome na siyang bumuo at nagbigay ng kapangyarihan sa ICC para maglitis ng ganitong mga kaso. Yeah. Spokes, napag-usapan natin kanina, nandun tayo sa ICC, na posible na mag-file ng motion to dismiss, di ba, ang ating kampo. So let's say, for example, nag-file tayo today. Usually, mga ilang days ba yan magtatakbo yung passing motion? Walang time frames, unlike sa ating hukuman na may within 90 days, no, kailangan ma-resolve ang mga pending resolutions. No? Dapat tayo magkatay ng confirmation hearing sa Setyembre. Yeah. Kasi yung argumento na walang jurisdiction ng hukuman dahil sa illegal yung pamamaraan ng pag-aresto at saka wala naman talagang jurisdiction dahil bumitiw na tayo at nagsimula ang preliminary investigation sa ikalawang taon. No? Sabi ng Rome Statute, sa loob ng dapat ng isang taon lamang na magsisimula na yung preliminary investigation, otherwise wala ng jurisdiction. Dahil nga dito sa mga kadalahan na neto, dapat at the soonest time possible, ihain na yung motion to dismiss. Alam ko naman ang binibigyang prioridad ay yung provisional release. Pero in-explain ko nga kanina din kay VP na sa lahat ng kaso na dinig ng bibigyan ng provisional release sa mga akusado ng core crimes. Yung crimes ng war crimes, crimes against humanity, genocide. No? Ang nabibigyan lang yung mga crimes against administration of justice.
yung mga pananakot ng testigo, yun yung mga nabigay ng provisional release. No? So sa akin naman, dapat isabay na yung provisional release at saka yung motion to dismiss. Kasi lalo na yung issue, kung nagsimula sila ng preliminary investigation sa pangalawang taon, that's a legal issue. Wala na kailangang ebidensyang ipasok. Dahil yan ay alam ng hukuman kung ano nangyari. And that's a purely legal issue na karoon ng dyan sa Burundi na nagpatuloy ang preliminary investigation dahil nagsimula ang preliminary investigation within the 1 year na matapos mag-withdraw. Ito, second year na eh. So sa isubmit na yung issue ng jurisdiction na sa ganoon, makauwi na ng lalong mabilis na panahon ang presidente. Now, hindi po ito pwedeng akusahan ni Kaufman ako'y naghimasok kasi hindi nga ako abogado. So, pwede kung may karapatan ako magdakdak. Lalo na, least counsel din naman ako eh. Diba? Pareho naman kami least counsel ng ICC. No? At sa akin lang, ako Pilipino, kaya alam ko ang ugali ni Presidente Duterte na talagang hindi po yan tatagal sa kulungan. Hindi siya may magkakasakit, kundi sa sama ng loob. Na talagang ayaw niya na husgahan siya ng dayuhan. Kaya sa lalong mabilis na panahon, iuwi na. Itaga niyo po yan sa bato. Kung may mangyari kay Presidente, hindi dahil sa sakit, dahil po sa sama ng loob, na yung pinakaayaw niya na huhusgahan ng mga dayuhan at siya'y lilitisin hindi sa Pilipinas. No? Mas gugustuhin po niya pumanaw na kaysa matuloy ang proseso niya. Yan po talaga ang pagkakakilala ko. Kaya the soonest time possible na motion to dismiss, dapat gawin na yan. So speaking of pagkakilala mo kay Smokes, napag-usapan niyo bang dalawa itong sa ICC? Local. Yes. Yeah, in fact, nagsimula po yan 2018. Kasi nagsimula naman lahat ito. May isang Harvard professor na nagsulat na dapat malitis si President. Karoon na ng tinatawag na preliminary examination. Yung preliminary examination, hindi pa yan stage ng hukuman. Kasi prosecutor lang involved dyan. No? At ako nga spokesperson doon, sa nagtulong na maging miyembro tayo ng ICC, mukhang linalabag ng prosecutor yung dahilan kung bakit tayo pumayag na maging kasapi ng ICC. Pumayag lang naman tayo dahil kinakailangan court of last resort ang ICC. Kinakailangan pag hindi gumagana ang gobyerno, walang hukuman na gustong maglitis ng mga ganitong karumalduman na krimen, meron pa rin maglilitis. No? Pero nangyari nga doon, nagdeklara yung prosecutor na magsisimula siya ng preliminary examination, hindi preliminary investigation po. No? Yan kahit anong ebidensya lang. Yung mga ebidensya na binibigay ng CPP-NPA na ngayon nasa gitna no, ng pagsulong ng demandang ito na chismis lang naman. Tinatanggap yan ng prosecutor. Kahit mga chismis? Hindi kasi siya kabahagi ng court proceedings. Ang formal court proceedings, pagsisimula sa preliminary investigation, sabi nga ng hukuman sa Burundi, dapat magsimula within 1 year. Pagkatapos magbitiw, hindi 2 years. No? So, napag-uusapan namin yan. At ako nga ang inatasan niya. Pinadala niya ako sa New York para magbabala na bibitiw kami sa ICC kung kayo magpupursige. Dahil bukas ang mga hukuman namin at lahat ng gusto magdemanda, sa Pilipinas dapat magdemanda. At dahil wala yung aking babalang ganyan sa Assembly of State Parties ng New York, natuluyan na nga ang ating pagbibitiw. So, ganyan pong kalapit ang relasyon ko kay Presidente Duterte pagdating sa ICC. Ako po ang pinaka matindi ang paglabi para maging miyembro ng ICC, pero ako rin ang nagsabi na bibitiw kami dahil linalabag nyo yung basihan kung bakit kami pumayag na magkaroon ng jurisdiction ng ICC, and that is nga only as a court of last resort at ang mga domestic courts dapat ang maglitis kapag kaya nila at bukas sila. Wow. Kaya talagang dapat nandoon ka, no? I hope talagang... Alam mo, ito naman kinasasama ng loob ko. Hindi kasi binibigyan ng pagkakataon ng Presidente Duterte na siyang magpasya kung dapat ba ako maging isang abogado. Kasi sa mulat-mula, ako lang nag-a-advise sa kanya sa ICC na dapat seryosohin natin ito. Lahat ng nakapaligid sa kanya, wala yan, hindi mangyayari yan. Bakit? Huwag kalayan. Si Marcos, ano yan? Wala, takot lang niya, pati siya madidimanda siya. Ay nako, may linya ako sa mga Marcos, ganyan-ganyan. Oo, may mga ganon. Mga ganyan. Talagang, ito, kauna-unahan ko nga aminin, nag-set up ng formal briefing sa ICC, pinakancel. Hindi ito kailangan. Gumawa ako ng communication plan as spokes, pinakancel. Hindi ro kailangan. O nasan tayo ngayon? So may mga ganun na pala. At yun nga, umami naman yung isang mataas na opisyales ni Presidente Duterte. May pagkamali. Dapat nakinig kami sa inyo.
Alam niyo po, ang mga batas, kahit po tawagin na yan na international, kahit po sabihin niya, lalo na po yung mga international law, dapat po yan nakabatay sa lohika. No? Di po ba, hindi po nyo pwedeng pangatwiranan. Yan yung batas namin. International nga kayo. Di ba? Katanggap-tanggap dapat sa nakakaraming bansa. Para kayo, hindi po pwedeng katanggap-tanggap to sa Netherlands, pero International Criminal Court kami. Katanggap-tanggap to sa mga katulad ni Conti, yung pagmumukha ni Conti, katanggap-tanggap to. Katanggap-tanggap to kay Chis Escudero na tumutula at sumisingot na sumisingot. Tuwing magpe-press conference, singot na singot. Napupunan nyo ba? Hindi ubra yun. No? Dapat ang international law, ang mga batas na pang-international, ay karapat-dapat din po katanggap-tanggap po sa maraming bansa. Kasi international kayo eh. Di po ba? Tingnan po ninyo. Ngayon, ang latest dyan, sa totoo lang po, kinwestiyon na ni BP Sara. Dati, dehin boke kay si BP Sara eh. Nung nasa ICC na, nung mga tokis-tokis pa lang, yung hindi pa po nadadakip si Tatay Digong, hindi iniintindi ni BP Sara 30,000. Ngayong pinakulong ninyo dahil dyan sa di umano ay 30,000 na biktima, hinanapan kayo ng pangalan. Ngayon, iba na tono. Lahat na nag-aakusa na may 30,000, hindi naman kinakailangan na 30,000. Hindi daw kinakailangan 30,000. Ang mapatay para matawag na international, para mapabilang sa crime against humanity. Di ba? Pwede daw isa. Alam mo, ICC spokes, no? Kung isa lang po ang napatay, total na memiloso po ka lang, crime against an individual lang yun. Ibig mo sabihin, crime against individual, dadalhin pa, hindi kaya ng Pilipinas? Walang kakayahan ng Pilipinas? Putya, kahit sa municipal trial court, kayang pagpasyahan niyan kung guilty or not guilty. Regional trial court, kaya na po yan kung isa lang. Hindi po nyo po pwedeng international kayo, tapos ang batas nyo pala ay kahit isa lang, ay pwede ka nang kunin, kidnapin, mula sa bansa mo, no? Pwede ka nang kunin para litisin sa ibang bansa. Isa lang ang napatay. Yan, napatay nung road rage. Road rage, napatay na yung nabaril niya. ICC na ba agad? Alam niyo yung katwiran niyo ICC, nakakagalit po sa aming mga Pilipino. Wala ba kayong, ang international law po ba ay katanggap-tanggap lang kay sa mga ICC judges? Ganyan anong uri ng yan? Talaga palang kangaroo court yan. Talagang kangaroo court pala yung ICC na yan kung isang tao ay pwede ng crime against humanity. Anong uri ng korte yan? Ibig sabihin, sinungaling po lahat na nagbibintang. Lahat po ng ibinintang, kaya nyo po tinanggap yan, kaya po kayo na-shock, ICC, no? Kaya kayo, kung normal kayong mga tao, kaya nyo pinursigi na mahuli si Tatay Digong dahil sa palagay ko, matitino naman kayong tao, kaya kayo nagpursigip dahil alam ninyo yung paulit-ulit na sinasabi na 30,000 victims. Hindi ako naniniwala na may mga taupa kayo eh. Isa lang ang napatay. Hahantingin nyo yung dating Pangulo ng Pilipinas. Isa lang. Katarantaduhan na dapat yan sa mga yan. Nako, hindi po pwede yan. Mas daig nyo pa. Sanay na sanay kayo.
Ito kasi mga Netherlands na to, sa mga hindi pa po nakakaalam, yan pong mga tao na yan, sila po yung nagpasimuno, mga imperialista yan eh. Sila yung mga nangunguha sa Africa ng mga alipin. Binibenta nila sa mga mayayamang bansa. Kaya po nakakalat ngayon yung mga Wakanda boys sa iba't ibang parte ng mundo. Sila po nagbenta nun. Kaya wala sa kanila yan eh. Ano katarungan? Sa amin dito, kung ano yung sinabi namin, pag sinabi namin isang tao pinatay mo, crime against humanity na eh. Kayo ang dapat i-crimes against humanity. Kayo dapat nirereklamo na lahat ng mga Aprikano. Dahil yung mga ninuno nila, kinidnap ninyo. Kaya wala po sa kanila pangingidnap eh. Sanay po sila. Kinidnap nila sa Africa yung mga tao at binenta nila. Yan ang history ng mga yan. Kaya ano po ang maasahan nyo sa mga magde-define sila? Napapasok sa international law? Wala po yan sa kanila. Yang Netherlands, may history po yan. Hindi palang kidnap ang tawag natin. Mararangal pa sila. Nagbebenta, kinikidnap nila yung mga Aprikano, binenta nila sa mga bansa para gawing alipin. Hindi nyo alam ang istorya niya mga yan? Yan. Kaya ano aasahan nyo riyan sa mga tukmul na yan? Normal lang sa kanila yung pangingidnap para gawing alipin. Ang tingin sa atin ng mga yan, mabababang uri. Anong karapatan ni Rodrigo? Nakuha ka na namin. Kinuha po, kinidnap po eh. Wala pong due process. Anong due process? Kami ang due process. Yan po. Ganyan po yung mga tukmul na yan. Kaya nga hindi kinikilala ng mga malalakas na bansa yan. Bakit namin kikilalanin yan? Hindi po sila mga bobo. Feeling nila sila makapangyarihan sa lahat. Isa lang daw. Doon ako nang gigigil eh. Wala man lang silang pakundangan. Dapat yung spokesperson ng ICC ang sinasabi niya, no? Titignan natin kung totoo yung mga napatay na yan ay mga ano. Hindi eh. Isa lang daw. Isa lang daw ang napatay. Putya, si Kian nga, napatay nagkaroon ng katarungan. Bakit? Nagsampa ng reklamo sa Pilipinas.